Ano? Paano namin tatalunin ng bibilis? Kaya yan, ano ka ba? Naniniwala ako kaya mo. Bakit naniniwala ka ba sa forever? Oo naman, dahil sa'yo. What's up at welcome sa Pochoklak. Ito po ang ikalabing-4 na episode ng Relitiko kung saan tinitingnan natin ang mga relo ng mga politiko. Dahil bumaha po ng luha nang matapos ang Kalye Serye kasama na ang Aldab, minabuti ko na sa episode na ito, silipin natin ang sample ng mga relo ng Quezon City 19th Congress Representatives. 1st District, Arjo Atayde. 2nd District, Ralph Tulfo. 3rd District, Franz Pomaren. 4th District, Marvin Rillo. 5th District, PM Vargas. At pang-anim na distrito, Marivic Co. Pilar. Quick disclaimer lang po, nagawan ko na ng videos ang 1st to 3rd District representatives ng Quezon City. Kaya by the time na mag-live ang video na ito, iti-take down ko naman po yung video na yon at isasama ko na into this one big compilation video. Wrist check po muna. Suot ko po ang Argos Odyssey version 2. Medyo matagal na po ang panahon na naisuot ko ang relo na ito. And typical po yan sa mga review na ginagawa ko pagdating sa mga relo. I really like to spend time with the watch para yung review po na ibabahagi ko sa inyo ay masasabi ko po sa inyo kung ano ang naging karanasan ko na suot ko ang relo araw-araw. Kaya kung interesado po kayo sa review ng relo na ito that comes from a Filipino brand, please subscribe to the channel and hit the bell icon. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Tara na! Sa relo ni 1st District Representative Arjo Atayde, ang kailangan nating tingnan dito, yung hugis ng case niya, pati yung crown guards, pati yung kulay ng dial which is black. And ang pinaka-standout feature talaga would be yung bezel, pati yung kulay nito na green po yan at napakakintab po ng bezel dito. At dahil sa mga katangian na yan, tingin ko, this is a Rolex Submariner. Reference 126610LV, yung current generation po ng Submariners, no. So, ang Submariner po, it can be argued na siguro yan ang pinaka-iconic na relo, no, sa lineup ng Rolex sa kasalukuyan. At napaka-recognizable po ng relo na ito. Case shape pa lang, lalo na yung kintab ng bezel, malalaman nyo po kagad na Submariner. And suot po ito ng maraming kilalang personalidad talaga, mapa artista, atleta, politiko, no. So itong relo po na ito, I think it's gotten to the point na ang watch enthusiast community, no, medyo sawa na po sa Submariner. But I think bagay na bagay naman po kay Arjo, no, especially sa image na ito. At sa pagkakaalam ko po, mahilig po ito sa beach. So I think angkop na angkop po ang Submariner. Pagdating po sa retail price ng Submariner, 644,000 pesos. But as I often say in many of my videos, hindi nyo naman po makukuha yan sa store unless may reputasyon po kayo sa authorized dealers or sa sellers or sa stores. Kaya you would have to resort to the secondary market kung saan po umaabot ng 950,000 pesos ang relo na ito, depending on the condition of the watch and the year of purchase. Pagdating po sa alternative, ang napili ko po ay isang Casio, ang Casio Duro po, no. Ang relo po na ito kaya ako napili ay dahil sa kulay ng bezel, pati yung dive style, pati yung black dial po, no. At ang key concessions dito would be the movement, which is quartz, yung level of finishing, the level of comfort. Pero kasi SRP po nito ay 7,240 pesos. Kaya kung idol nyo po si 1st District Representative Arjo Atayde, hindi po kayo magkakamali na bumili ng Casio Duro para gayahin ang kanyang forma sa picture po na ito. Pagdating po kay Congressman Ralph Tulfo, ang kailangan po nating tingnan sa relo niya ay yung case shape na hugis television na naman, pati yung bracelet po, no, na kasama ng relo na ito. Dahil sa mga katangian yan, tingin ko this is a Patek Philippe Aquanaut 51671A. Pero on the bracelet, madalas po natin makita ito sa mga celebrities but on the rubber strap, no. And this is a unique take on this watch kasi bracelet po, no. And initially, I don't think na dinesign po yan ng Patek Philippe para maging on a bracelet, but siguro due to popular demand, no, they had to include a version of this watch on a bracelet. And mapapansin nyo naman dito, yung size ng relo parang na-amplify po or nadadagdagan kapag naka-bracelet po siya, lalo na ang kapal po ng dating ng bracelet ng relo na ito. Pero bagay naman kay Congressman
Ralph Tulfo, no? So mapapansin nyo, medyo substantial din po kasi yung wrist ni Congressman Ralph Tulfo. Kaya in this case, kahit medyo malaki talaga ang finish nitong Aquanaut, it doesn't look that big on his wrist. So ang SRP po ng relo na ito is around 1.5 million pesos on the rubber strap. So I'm guessing po na kapag on a bracelet, mas mahal po ng konti. Pero on the secondary market, I've seen this watch for up to 4.6 million pesos. At dahil sa kamahalan, kung idol nyo po si Congressman Ralph Tulfo, ang napili ko pong alternative ay ang Brew Metric Automatic Tech. So, it's the first time na binabanggit ko po ang relo na ito. And so, a quick introduction about this brand. So, ang gumawa po ng brand na ito very recently, inspired po siya sa mga coffee machines, no? Kaya ang pangalan po ng relo ay Brew. At ma-associate po natin yan typically po, no, sa mga kape. At yung logo po ng relo na ito or ng tatak na ito is a coffee bean. Ang dahilan po kaya napili ko ang relo na ito is yung TV case na shape, so hugis television, parang squarish, yung dark dial, pati yung bracelet niya. Ang key concessions lang po when buying this watch would be to think about the movement, kasi yan po ay isang mass-produced movement. Kung hindi po ako nagkakamali, this is a Seiko movement na ginagamit nila. Yung finishing and definitely the size. So ang relo po na ito is 36 millimeters across compared to the 40.5 millimeters across ng Aquanaut, no? So keep that in mind when choosing this as an alternative. Ang relo po na ito is binibenta sa website ng Brew for 30,600 pesos. And initially po parang mahal yan, no? But I think malaki po kasing component ng cost ng mga relo yung design, and medyo unique po ang design na ito. So I think you cannot really go wrong with this watch. Ang Brew po is a unique brand that is well loved, no, by many watch enthusiasts. Kaya if you're considering this for a purchase, link in the description po para ma-access nyo ang Brew website. So itong relo ni Coach Congressman Franz Pomarin po, no, kailangan nating tingnan dyan yung case shape niya, yung integrated bracelet. So dito pa lang clue na Nautilus yan, pero tingnan natin yung subdials niya. Merong 3 subdials yan, at that will inform you kung gaano ka-komplikado ang relo na ito. So, ang relo po na ito, sa mga katangian na yan, tingin ko, this is a Patek Philippe Nautilus 5740 1G. So, ang relo po na ito, it looks like it's steel, pero ang case po nito and bracelet ay gawa sa white gold. At yung dial po, na merong 3 na subdial, it informs us na this is Patek Philippe na merong perpetual calendar complication, no? So, marami pong naka-display sa relo na yan. I don't think na ang video po na ito ay ang venue to talk about this complication. Just know na it's very complicated. Posible po na ito ang pinaka-komplikado na Nautilus po na gawa ng Patek Philippe, no? At habang nagiging komplikado po ang mga movement sa mga relo, mas nagmamahal po yan. And that brings us to the SRP of this watch na nasa 9.8 million pesos po ang SRP niyan. But katulad ng ibang mga Nautilus, pati mga Aquanaut, hindi nyo naman po makikita yan in-store. Kaya on the secondary market, this would cost you up to 13.5 million pesos. So medyo substantial po, no, yung markup niya. Kaya we consider another alternative, at ang alternative po sa pagkakataon na ito ay ang Citizen Zenshin Chronograph. So itong relo po na ito, kaya ko ito napili kasi yung blue niya na dial, meron ding texture ang dial niyan. Yung subdials niya na itim, hindi po kulay blue katulad nung sa Nautilus, but I think it's a good choice nevertheless. Pati yung integrated bracelet po, no. Ang key concession dito would be the material, kasi white gold po yung sa Patek Philippe. Samantalang dito po, titanium po ang gamit ng Citizen. Pero ko-comment ko lang, para po sa presyo na babanggitin ko mamaya, sulit na titanium ang ginamit ng Citizen sa pagkakataon na ito. So, ang kailangan din nating tingnan dyan in terms of the concessions would be the finishing, the movement, which is quartz. At sa tingin ko po, ang relo na ito is a very good value, especially na ang secondary market price nito is around 25,000 pesos. You get a lot of the look, no, ng mga mahamahalin na integrated bracelet watches, but for a very small
fraction of the price. And ang Citizen po is quite a reputable brand. Marami po ang relo sa lineup na Zenshin ng Citizen, but I think this is a good watch to go for, lalo na kung trip nyo ang integrated bracelet style na in today's climate po, no, patok na patok din po yung design na yan. Dito po tayo sa relo ni Marvin Rillo. Mapapansin nyo sa picture po na ito, napaka down to earth ni Sir Marvin Rillo, at mapapansin nyo talagang nakikibagay po siya sa kanyang mga constituents, no, sa pamamagitan ng pagbili ng tusok-tusok. At yung relo po na suot niya, angkop na angkop po. Tingnan natin yung bezel nito. Medyo makintab siya sa picture na ito. Tapos tingnan po natin yung dial. Ice blue dial yan, ang ganda. And then the case shape. At tingin ko medyo familiar ang relo na ito sa inyo. Ito po sa tingin ko ay isang Rolex Daytona reference 126506. Ang relo po na ito is quite unique kasi yung case niya as compared to the standard or entry level Daytona models na stainless steel in the 904L variant ang gamit. Ang case at bracelet ng Daytona na ito ay gawa sa platinum, which is a precious metal that I think, as far as I know, let me know in the comment section kung mali ako, it's more valuable than gold, pound for pound. So, you look at this watch, ang size po nito is 40mm, at mapapansin nyo, sobrang dami po ng Daytona na i-feature sa channel na ito. Kaya, ang mga politicians and celebrities, I think they're really in love with this watch. But as I've mentioned in my prior videos, tingin ko hindi po nila alam, or karamihan sa kanila hindi alam kung paano gamitin yung chronograph functionality. Anyway, ang relo po na ito on the secondary market, it costs up to 7 million pesos depending on the condition of the watch and the year of purchase. At malaki pong distance yan sa SRP nito, which is just about 4.55 million pesos. So mapapansin nyo talagang pag Daytona, ang laki po ng patong ng secondary market price over retail. At dahil po yan sa kakulangan ng supply ng relo na ito relative to its demand. Sabi ko nga, halos lahat ng tao, tingin ko, they want to get their hands on a Daytona. So umabot na po sa point na sobrang dami pong Daytona, and if you really like this style, you might want to look elsewhere to look different dahil talamak na talamak po ang Daytona. So pagdating sa alternative, napili ko ang Seiko Speed Timer SSC 935P1. Kaya ako po napili ito dahil sa dial nito na ice blue din, and the chronograph functionality. Ang size po ng relo nito is 41mm. That's just a tad bit bigger than the Daytona, but I think in terms of styling, medyo hawig, and hindi nyo po mapapansin ang size difference na yan in practice. When it comes to the concession, ang relo po na ito is solar powered, and you look at the finishing, probably the Rolex will be much better finished. At pagdating po sa case material, this one uses 316L stainless steel as opposed to the platinum na ginagamit po dun sa Daytona na tingin ko suot ni humble Marvin Rillo. Ang relo po na ito sells for 40,200 pesos at retail, pero I bet kung pupunta po kayo sa Tokyo or sa Seiko Boutique, maaari po kayong makakuha ng discount sa relo na ito. Ngayon, I really think you cannot go wrong with the Seiko Speed Timer. Ang Speed Timer line of watches from Seiko, it's quite famous with both enthusiasts and non-enthusiasts alike. So, cannot really go wrong with the Seiko. Dito sa relo ni PM Vargas, ang kailangan nating tingnan yung style ng bracelet na mukha siyang oyster style with the 3-piece link. And then pag tinignan nyo yung center link, mapapansin nyo parang makintab siya. Tapos tingnan natin yung style ng bezel, mukhang fluted, and then the dial color, which is stark white. Pag tinignan nyo yung dial, mapapansin nyo dahil stark white siya, may sub-dial. At pag tinignan din natin yung size, pag pinagsama-sama nyo mga katangian na yan, tingin ko this is a Rolex Sky Dweller, the reference 336934. So ang relo na ito, medyo malaki siya at 42mm, pero hindi nyo mapapansin yan masyado sa wrist ni PM Vargas kasi medyo substantial din po yung size ng kanyang wrist. But still, this is a watch with, I think, quite an interesting complication with the GMT and the annual calendar. So I think in terms of the complication, this is a watch that sings to me. Pero pag tinignan ko yung overall package niya,
yung look, yung size. I'm not really a fan of this timepiece. But still, this is a classy timepiece with a complication that I respect from Rolex. Ang SRP po ng relo na ito is 954,000 pesos. But on the secondary market, I find it for around 1 million pesos. So mas mataas yung market value niya, but it's not a substantial increase compared to the likes of what you would see sa mga Daytona steel models. So pagdating po sa alternative, napili ko naman ang Erebus Ascent with the white enamel dial. So kaya ko po napili ito because of the dial color and the bracelet style. Pati yung size niya, which is close. This watch comes in at 41 mm, samantalang yung Sky Dweller po comes in at 42 mm. In terms of the concession, time and date lang ang relo na ito with the date at the 6 o'clock position. But I think the dial is enamel white, so it will be interesting enough to look at even without all of those complications, all of those information coming right at you pag tinignan nyo yung dial. Syempre bukod po dyan, yung finishing ng relo will not be on the same level, and bukod po dyan, yung center link nito brushed instead of the polished center link doon sa Sky Dweller. Pero this watch, it sells for 26,300 pesos sa website ng Erebus. And I've recommended Erebus before. It's a brand that is the brainchild of Jody, who runs the Just One More Watch channel here on YouTube. And it's quite an interesting watch, and it receives rave reviews, especially with the value proposition of this watch. So if you like this styling, you do not really like the complication on the Sky Dweller, I think the Ascent 41 is a good choice. Sa relo naman ni Marivic Copilar, ang tingnan po natin yung two-tone case and bracelet, the fluted bezel. Tingnan nyo po yung dial, mapapansin nyo may patterns dyan, kaya mukha siyang distorted. And then pag tinignan nyo yung markers niya, mukha siyang diamond markers. At dahil sa mga katangyan na yan, tingin ko this is a Rolex date, just reference 116233. And this watch comes in at 36 millimeters, and it's quite a stylish watch. Yung dial niya, yung variant ng dial niya, I think is the anniversary dial na medyo maraming Rolex na nakalagay with the gem set markers. Personally, I'm not a fan of this design kasi medyo loud siya. Kasi alam nyo na Rolex to, and then pag tinignan nyo po yung dial, puro Rolex yung nakalagay, kung tama po yung guess ko based on the characteristics. That said, this watch sells for up to $10,800 US. Yan po ay nasa mga 620,000 pesos pag kinonvert nyo. So yung alternative na naisip ko is the Timex Legacy 3-hand in 34 millimeters. Kaya ako po napili ito because of the two-tone case and bracelet, the fancy gems on the markers. And then when it comes to the concessions, quartz po ito, smaller size by 2 millimeters. The finishing will not be the same, and then yung gold po sa relo na ito is just going to be coated with a certain coating para magmukha siyang gold, as opposed to the real gold that I think they use on the 116233. So this watch on the website of Timex sells for 11,495 pesos at retail. Pero I think right now naka-sale po yan. So I think when it comes to date-just alternatives, madalas ko pong i-recommend ang Timex Legacy because I think Timex is a brand that you can trust, and magtatagal po ang relo na ito, especially po pag inalagaan. Ginagamit sa sa ulo. Hindi! Katawan. Oh my God! Talo na! Hurry up! Sinusot sa kamay. Bracelet. Hindi! Relo. Hindi! Sinusot sa daliri. Oh! Ay, singseng. Ayun! Nakita na tayo ng mga sample ng mga relo ng mga Quezon City 19th Congress representatives. At sa lahat po ng relo na tiningnan natin sa video na ito, pinaka-paborito ko po yung tingin kong suot ni Congressman Arjo Atayde, ang Rolex Submariner, reference 126610LV, aka the Starbucks. Yan po ay dahil sa green ceramic bezel nito at yung black na dial. Gustong-gusto ko po yung styling. I like it even more than the Hulk, kahit mas mataas po ang value ng relo na yon on the secondary market
currently. Bukod po dyan, magagamit po ang relo na ito sa baha na hindi po kayo nag-aalinlangan. At doon naman po tayo sa alternatives. Ang pinaka-paborito ko po, yung relo galing sa Brew. Ang Brew po is a brand that is well loved by enthusiasts at ang styling po nito napaka-retro, napaka-unique ng dating. Pati yung sizing niya, it comes in the classical sizing which I really do like. Pero opinion ko lang po yan. Kung iba po ang inyong opinion, kung tingin nyo merong ibang relo na masangkop bilang alternative, let me know in the comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, please do hit the like button. At kung trip nyo po yung ganitong klaseng content, pagsuri sa mga relo ng mga kilalang personalidad, mga watch reviews, particularly the Argos Odyssey version 2 review coming out in the next week or so. Please do subscribe to the channel and hit the bell icon. Yun lang po. Maraming salamat sa oras ng panonood. Laters, yo!